Okay, yung gagawin namin ngayon, i-reset yung XRM 125FI. Magre-reset tayo ng ECU, tsaka TPS, throttle position sensor. So, i-check natin kung may error yung ECU ni FI, ni XRM 125. So, ang gagawin natin para malaman natin yung kung may may error codes na ano nga to, na na-detect yung ECU ng FI, tapos i-reset natin. So, reset ECU muna tayo. Check na. So, yung unang gagawin, ito, buksan yung upuan, tapos andito sa may battery, yung pula na to. Ito, tapos tanggalin yung takip. Yung takip na yan. Tapos, sana yun? Tapos, hanap kayo ng pin. Tapos, yung pag lalagyan nyo ng pin, yung kulay green, tsaka blue. Yan yung pag lalagyan nyo. Tignan mo ito. Green tsaka blue. Green tsaka blue. Nalagay na. Ayan. Green tsaka blue. Ayan, green tsaka blue. Tapos, i-check natin, on natin yung ignition. On natin yung ignition. Para malaman natin kung may error codes. Pag on natin ng susian, magbi-blink yan ng ilang counts kung anong sensor yung counts na yun. Pero pag steady yung yung itong yellow na to, ito, pag steady walang error. Pero pag nag-blink, may blink yan, may error code. So, i-reset natin. Dapat mag-steady yan. Dapat steady yan, yung ilaw niyan. So, check natin, on natin. Ayan, hindi siya nag-steady. So, nag-blink siya, ilang counts? 8 counts. So, ibig sabihin, yung 8 counts, TPS sensor. So, ibig sabihin, pwedeng may error na yung TPS niya, tsaka pwedeng nabunot mo yung sakit ng sensor ng TPS. So, na-detect ng ECU, kaya na-record siya dun sa ECU niya. Yan yung magiging error codes niya. So, i-erase natin yan. Dapat mag-steady to. Okay. So, ang gagawin natin, ganito. Off natin ulit to. So, ang gagawin natin, ito, first step, on ignition natin, yung susian, on, tapos bunot, tapos kabit kagad, tapos magbi-blink yan sa may panel ng mabilis. So, ibig sabihin success yan. Tapos, off natin yung susian, on ulit natin kung nag-steady yung yellow na yon. Dapat mag-steady yon. So, ito, gagawin natin. So, ulit natin kay mabilisan dapat yan eh. Sige, on mo ito models. Wait lang. Okay, on. Okay. Dito. Yan, nag-blink na. So, mabilis, rapid blink. Ibig sabihin yan, success yung reset natin. Success siya. So, ang gawin natin, off natin. Pag on natin, dapat mag-steady yan. So, nag-steady na siya. Ibig sabihin na reset yung ECU. Error code. Yan yung tamang pag-reset ng XRM 125FI. So, tapos na tayo sa sa ECU reset. Ngayon, TPS reset naman. So, para makalibrate yung
throttle position ng motor. So kailangan i-reset din yung TPS pag nagto-throttle body cleaning, pag may binaklas ka dito, nag-cleaning ka. So kailangan mo i-TPS reset mo para makalibrate ulit yung throttle position sensor. So yung gagawin, so dalawang pin. Hanap kayo ng dalawang pin. Kahit anong pin. Yung isa dito, doon pa rin, ito na nakasaksak na sa green blue. So magsasaksak tayo dyan, dito green blue, hanapin, saksakan yan. Pangalawa, second step, yung nakadikit sa black, ito yung socket na to, tatanggalin nyo to. Ito yung ano, pag i-inserta ng pin, yan, lagyan yan. So ang gawin natin, na-inserta na, naka-insert na dun sa may red na socket. So ito yung mag-TPS reset. Ang gagawin natin is i-on natin yung ignition. On natin yung ignition. Pag on, count ng 1 to 8. Tapos sabay bunot nito, count 1 to 8. Okay, una natin. 1 2 3 4 5 6 7 8. So bunot to, mag-rapid blink yan. Rapid blink yan. So ibig sabihin, success yung reset mo ng throttle at TPS. So ayun na. So ibabalik na natin. Yan, ganyan lang kabilis mag-reset ng TPS ng XRM125 FI, RS125 FI, pareho lang yan. So sana may nakuha kayo. Okay, tapos na tayo sa ECU and TPS resetting. So, testing na natin. Pandarin na natin yung motor. Okay. Ganyan lang mga loads, mag-reset ng ECU tsaka TPS. Kung nagustuhan nyo yung video namin, pa-like and subscribe mga lodi. Sana may nakuha kayo, may natutunan kayo kung paano yung tamang pag ECU and TPS resetting ng XRM or RS125 FI.